Kaya mo hindi ko inangkin. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ikaw laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kahit laging tapat
harapan kong mangmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y magpagbago, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y magpagbago, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Kay buti ng Diyos na sa atin laging nagmamahal. Sa bawat araw na pinagkakaloob ng Panginoon, tunay niyang kabutihan ang kanyang ipinaladama sa atin. Sa oras na ito, sama-sama tayong magnilay ng Saturday and Sunday Gospel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa pagkakataong pinagkakaloob mo upang kami mabinihan ng iyong mabuting mensahe mula sa iyong mabuting balita. Muli kami lalapit na may kababaang loob at hihingi ng paglilinis, kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Muli ang yabang lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, Panginoon. Linisin mo po ang aking puso at ang aking isip upang sa ganon ang iyong banal na espiritu, mapuspos po ako at gamitin mo pa lamang akong instrumento bilang daluyan ng iyong mensahe. Muli, Panginoon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Ipagkaloob mo ang karunungan, the discernment, fruit of the Holy Spirit, my Lord. At sa mga oras na ito, ano man maging hadlang sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita, in Jesus' name, nire-rebuke ko. At ganyan din po ang panalangin ko sa makakarinig ng Saturday and Sunday Gospel, my Lord. Alam kong kami ay naging abala ng mga pagsubok na hinaharap sa buhay. Ngunit Panginoon, sa mga oras na ito ay focus namin ang aming espiritu, makapag-connect ang espiritu namin sa espiritu mo. Upang sa ganun, Lord, magkaroon kami ng isang espiritong buhay sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Panginoon, ituro mo sa amin, ipaalala mo sa amin muli ang mga bagay na pinangaral mo nung ikaw ay nandito sa lupa. Na araw-araw kaming maghangad na matamnan ng mabuting balita ang aming puso bilang pagkain naming spiritual. Lord, patuloy kang kumilos at ikaw ang patuloy na may taas at mabigyan parangal sa Facebook Live na ito. Lord, sa mga oras na ito, gamitin mo lamang aking tinig upang sa ganoon ang boses
ng ating Diyos ang sama-sama namin mapakinggan. Lahat kami makasalanang lumalapit sa iyo. Maraming salamat sa online piging na ito na muli nagpapaalala kung gaano kakabuti at kung gaano kami kamahal. Maraming pong salamat. Patuloy kang maihayag at maitaas ang iyong pangalan. Hindi ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kay sa Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinatigil ni Jesus ang unos. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumubid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas na malalaking alon ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Gising siya ng mga alagad. Guruan nila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit po kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sidlan sila ng matinding takot at pangingilalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat. And of course, ang Sunday Gospel, ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Nagpunta sila sa Capernaum, sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw. Excuse me, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus? Taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya, pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nagilalas ang lahat kaya't sila'y nagtanungan. Ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumala sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sabay niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap everyday ang mabuting balita through social media, kamukha ng Facebook. Ako po si Sister Angelica from Bulacan. And of course, pasensya na kayo sa boses ko, paos.
Uso kasi ngayon ang ubo tsaka sipon. Kaya hindi ako makapag-Facebook live nung mga nakaraang araw kasi wala akong boses. Pero kailangan ko na mag-Facebook as live. Kasi matatambakan ako ng gospel. Amen. So, punta pa na po tayo doon sa Saturday Gospel. At ito'y tungkol sa pinatigil ni Jesus ang unos. At ang pagbasa po ay namula kay Marcos chapter 4 verses 35 to 41. Tungkol to sa pinatigil ni Jesus ang unos. Amen. So, bigyan po natin ng senaryo, ang mabuting balita. So, nandito po yung pagkakataon na makikita natin na ang Panginoong Jesus ay nakasakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. At of course, habang sila ay nasa dagat, dumating ang isang napakalakas na unos kung saan hinampas na malalaking alon ng kanilang bangka na parang, alam mo na yon, halos mapuno na ng tubig yung loob ng bangka. Siyempre, just imagine, no? Yung bangka mo mapupuno ng tubig dagat, talagang bibigat yon at maaring lumubog. Ang senaryo naman ay si Jesus ay nakahilig sa unan sa may bandang hulihan ng bangka at natutulog. So, habang si Jesus ay natutulog sa loob ng dagat, sa loob ng bangka, doon sa may dagat, no? Natataranta naman yung kanyang mga alagad. Kasi nga, pumapasok na nga pwede na nga lumalubog, malakas yung hangin. So, kung makikita mo, ang Panginoong Yesus, natutulog pa siya. Payapa siyang nagpapahinga. Samantalang yung mga alagad na kasama niya sa loob ng bangka, natataranta, natatakot. Amen? At anong ginawa nung kanyang alagad? Anong sabi? Guro, di ninyo ba alintana? Lulubog na tayo. Amen? Tinising nila talaga, Inisturbo talaga nila ang Panginoong Yesus. Upang sa ganun sabihin, lulubog na po tayo. So, bumangon ang Panginoong Yesus. Ang grabe yung boses ko. Epekto to ng ubo kaya namalat ako. Pasensya na kayo, So, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Anong sabi niya doon sa hangin na malakas? Tumigil ka. At anong sabi niya doon sa dagat na mga alon na nangangalit? Tumahimik ka. Amen. So, nung sinabi o kinumand ni Jesus Christ na tumigil at tumahimik, yung mga, alam mo na, natural calamity ba yun? Natural na nangyayari, yung bagyo, tumigil. Pagkatapos nun, tinanong niya, hinarap niya ang kanyang mga alagad at sabi, bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Amen. Kaya sabi nila, sino to, Isang Panginoon na nagsasabi na kahit yung hangin, kahit yung dagat, sumusunod sa instruction niya o sa commandment ng Panginoong Jesus. So, yun po yung senaryo ng Saturday Gospel tungkol sa pinatigil ni Jesus ang unos. So, just imagine, alagad na to, tagasunod na ni Kristo. Pero sila'y natakot pa na baka sila'y lumubog, mamatay. Kasama na nila ang Panginoong Jesus mismo sa loob ng bangka. Kung bibigyan po natin to ng spiritual reflection, sa buhay po natin ganun din po tayo. Sabihin na natin ang bangka ay yung mismong buhay natin. At ang mga hangin, ang mga unos, ang mga alon, ayan yung mga pagsubok na dumadating sa atin. Pero, doon ang Diyos? Dito ang Diyos. Alam natin that God is everywhere, that we can go to God anytime. We can go to God anytime talaga. Pero bakit tayo napaghaharian ng takot? Kasi sa gospel na ito, ipinapakita dito na kapag may crisis na dumadating sa buhay natin, it will either define us or destroy us.
Kapag meron tayong pagsubok sa ating buhay, pwedeng itong pagsubok na ito ay tayo'y patatagin o tayo'y sirain. Di po ba? Lahat tayo nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Yung pagsubok ba, yung problema ba na meron kang gayon, ito ba'y pinatatag ka o binagsak ka? Amen? Kamukha sa mabuting balita, natutulog ang Panginoong Hesus, ginising ng mga alagad. Pero alam naman natin na hindi natutulog ang Diyos kahit kailan. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin, alam niya yung mga trials natin sa buhay. Naalala ko tuloy yung kanta ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? Amen? So, hindi talaga natutulog ang Panginoon. Dahil alam niya kung anong nangyayari ng mga time na yon. Kaya lang doon pa lang, di ba, nakita na niya yung reaction ng kanyang mga alagad. Sa buhay natin, paano ba tayo napapakalma ng mga unos sa ating buhay? Paano ba tayo napapakalma ng mga pabukso-buksong pagsubok sa buhay? Paano ba kapag puno na o napupuno na ng alon ng dagat ang ating buhay? Na feeling natin lulubog na tayo. Paano natin hinaharap ang mga to? Amen? Nagduda ang mga alagad ni Kristo. Natakot sila. Sa ating pananampalataya sa Diyos, hindi ang opposite ng faith ay hindi doubt eh. Ang opposite ng faith ay fear. Takot. Sabi nga, we can do all things through Christ who strengthens us. Lahat ay kaya nating gawin sa pamamagitan ni Kristo. Bakit hanggang ngayon, kahit nakakilala na tayo sa Diyos, kahit alam nating may Diyos, bakit tayo ay natatakot pa rin? Yes, bilang isang tao, natural lang na matakot tayo. Siyempre, likas tayong mahina, makasalanan. Pero ano bang ipinangako ng Panginoong Hesus? Excuse me. Marami niyang beses sinabi sa Bible na huwag kang matakot. Do not fear. I am with you. I will save you. I will help you. Isa sa mga paborito kong Bible verse ang Isaiah 41:10. Subukan niyong buksan. Ganda ng sinabi doon. Huwag kang matakot. Ako'y isa sa inyo. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man. Palalaksin kita at iingatan. Tutulungan at ililigtas. Ano ba ngayong mga dahilan bakit natatakot tayo? Lalo na kapag may mga dumadating krisis, problema sa buhay natin. Natatakot ba tayo kasi hindi tayo handa? Natatakot ba tayo kasi akala natin may mawawala sa atin? Natatakot ba tayong harapin ang mga pagsubok sa buhay natin? Kasi dumidepende lang tayo sa kakayanan natin, sa resources natin. Yung takot, galing yan sa demonyo. Ang gusto ng demonyo, matakot tayo para hindi tayo magtiwala sa Diyos. Ang gusto ng demonyo, matakot tayo. Para na sa ganon, mawalan tayo ng focus. Mawala yung focus natin sa faith natin kay God. Amen? Pero, may napapala ba tayo kapag tayo ay napaghaharian ng takot? Ang sabi nga ay, kung makakapagpahaba lang ng buhay, yung pagbo-worry, yung takot, mag-worry na tayo, matakot na tayo lahat. Kaso wala tayong mapapala sa takot. Amen. Naranasan mo na ba sa buhay mo nung matakot ka na para bang ayaw mo nang lumabas ng bahay? Nagkaroon ka ng anxiety, depression. At nangyayari naman talaga yan ngayon sa panahon natin. Yung mga tao na akala mo okay sila, pero deep inside their heart, depressed pala sila. Takot pala sila. O takot tayo.
Ano ba yung mga kinakatakot natin? Marami eh. Minsan, mayroong mga taong takot sa height, sa mataas na lugar. May taong takot sa loob ng elevator. Feeling nila, hindi sila makahinga. May mga taong takot sa tubig. May mga ganung takot. O kaya, takot mawala ng pera. O kaya takot sa asawa. Ano pa? Maraming takot. Minsan simple. Takot sa aso, takot sa ahas, takot sa ipis. Pero, yung takot na yun, kapag hindi natin nilabanan, yung takot o yung fear na meron tayo, yun ang magiging master natin. At magiging servant tayo ng takot natin. That's why we can't continue sa buhay na walang takot. Ang dapat lamang nating katakutan ay ang Diyos. The divine fear. Yun lamang ang dapat nating katakutan. Pero sa panahon na ito, sa hirap ng buhay, sa mga nangyayari sa ibang bansa, sa mga giyera, mga tagutom, dito lang sa bansa natin noon, nagtataasan, nagtataasan yung mga presyo ng mga bilihin. parang nakakatakot lang bumunot ng 500 eh. Kasi yung 500 mo maya-maya, piso na lang. Sa liit ng value ngayon ng pera dahil sa tumataas yung mga bilihin. Pero bakit hindi tayo takot pagdating sa paggawa ng kasalanan? Hindi tayo takot kapag tayo ay nagbibisyo. Hindi tayo takot kapag tayo may galit sa ating kapwa. Hindi tayo takot kapag halimbawa sinisira na natin yung katawan natin, nag-a-addict, iinom ng sobrang alak. So, iba no? Iba yung takot natin eh. At iba yung lakas ng loob natin na hindi tayo natatakot sa Diyos kapag tayo ay nagkakasala sa Kanya. Amen. Because God is always looking at the present. Laging tinitingnan ng Diyos, ano ba ngayon estado ng takot mo? From level 1 to 10, sabi hanggang 10, ganun pa rin katindi yung takot mo. Na hindi ka makagawa ng mga bagay na dapat mo magawa. Because yung takot nagbablock siya. Na may kotse ka pero hindi ka makapag-drive kasi natatakot ka. Na baka makabangga ka, baka mabangga ka, baka masiraan ka. Ang takot, sabi nga nung kanta, ang takot ay nasa isip lamang. Totoo yun, nasa isip lang ang takot. Kung minsan wala pa nga doon tatakot ka na. Ako baka mamatay yung asawa ko, mamatay yung anak ko, paano na ako? Wala pa naman, di pa nangyayari. Pero takot na tayo. Ano bang solusyon sa takot? Pag-ibig, love. Kasi, yung pag-ibig o yung love, nakakapawi ng takot yan. Kamukha ng pag-ibig ng Diyos. Kapag alam natin ang pag-ibig ng Diyos ay sa atin, mismo ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, yun ang papawi sa takot natin sa kahit saang bagay, kahit saang pangyayari, kahit saang tao. Yung takot sa puso natin, pwedeng mawala yan. Huwag lang yung Diyos ang mawala sa atin. Doon tayo matakot. Kapag yung Diyos wala na sa atin, ayun talaga dapat ang nating katakutan. Sabi nga, ano ba dapat natin katakot? Ang kahirapan ba? Yung ba makapagpapahiwalay sa atin kay Kristo? Yung tagutom? Matakot tayo kung saan tayo madadala kapag tayo namatay na. Matakot tayo sa impyerno. Makatakot tayo hindi makapunta sa langit. So, yun yung mga takot na dapat na iniisip natin. Of course,
Sa mga bagay na takot natin, minsan nag-uumpisa yan sa maliit na bagay eh. Alam niyo yung maliit na bagay? Sabi nga, kung di ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kung sa ipis pa lang, takot ka na. Paano pa kaya kung sawa na yung gumapang sa'yo? Di mas lalong takot ka. Kung sa papanigarilyo pa lang, hindi mo na kayang i-give up. Dahil natatakot ka. Madedepress ka, whatever. How much pa kaya yung pagpapatawad sa kapwa? Matatakot kang patawarin ng kapwa mo because of your pride. Maaaring isipin mo na baka kung anong sabihin na ibang tao, ganyan. Amen. Habang naiipon yung takot sa puso natin, nababawasan yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos di ba? Walang takot na ipinahayag ng Panginoong Hesus nang siya'y mangaral dito sa mundo. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos, yun yung katotohanan na dapat hindi natatakot na ipahayag because the truth will set us free. Yung katotohanan ang magpapalaya sa atin na anumang klaseng takot na meron tayo ngayon. Naranasan mo na ba yung hindi na matakot in a way na dahil nagtitiwala ka sa Panginoon na kahit kunin ka ni Lord ngayong oras na ito, hindi ka natatakot? Naranasan mo na ba na mawala yung takot mo o mabawasan yung takot mo na kahit masunugan ka, kahit mamatayan ka ng pamilya, nakatayo ka pa rin sa harap ng Diyos? Amen. Natatakot ka ba na maglingkod sa Panginoon? Katumbas ng iyong buhay? Amen. Pasensya na kayo. Ako'y malat kasi may sipon ako tsaka upo. Kaya nga naman natambakan ako Saturday and Sunday Gospel. But anyway, tinatouch ni Lord yung takot natin sa ating puso. Ayaw ng Diyos na tayo'y matakot. Sapagkat si Kristo mismo, ipinakita niya ang katapangan na kahit anak siya ng Diyos, kahit wala siyang bahid ng kasalanan, wala siyang takot na sinunod ang kalooban ng Diyos. Tayong mga tao, napapadaig tayo sa takot. Pero wag ka ha, may mga tao na sa simpleng batas hindi makasunod. Walang takot, sa totoo lang. Minsan nakikita ko, pamilya, tatay, anak sa gitna, nanay sa huli, nakamotor, walang helmet, ang lakas ng loob, walang takot. Kung mabangga sila, di magsasabugan yung mga utak nila. Diba? Amen. Tayong mga tao, likas sa atin ang makasalanan, likas sa atin ang mahina. Pero, ang takot sa atin, minsan dinidepende natin eh. Amen. Yung takot na gustong makita sa atin ng Diyos, yung divine fear. Yung takot tayo kay Lord, hindi dahil sa takot tayo sa Kanya dahil papaluin o whatever, o paparusahan. Takot tayo sa Diyos kasi mahal natin siya. Sa takot tayong saktan siya. Amen. Yun ang gusto makita ng Diyos na takot sa atin. Alam mo yung taong minamahal mo, hindi mo natatakot kang saktan siya. Iniingatan mo siya. Ganun din ang Diyos. Dapat natatakot tayong saktan siya. Kaso, kapag gumana na yung ating free will, na-abuse na natin yung ating free will, hindi na God's will ang nasusunod sa atin, kundi ang ating human will. Nawawala na yung takot natin sa Diyos.
Kumbaga, pag nandiyan na yung bagay na kinatatakutan natin, una nating naiisip yung ating kahinaan bilang isang tao. Baka malugi ako rito, baka ma-abuse ako nito. Natatakot ako makipagsapalaran sa ibang bansa. Baka ganito, baka ganito. Alam nyo, ang takot, nagtitake yan sa ating thoughts, sa ating isip. At having a negativity, kapag negative kang mag-isip, sigurado nandyan si Mr. Takot o si Mrs. Takot sa isip mo. Amen? Ano ba sabi ng Panginoon? Pababasa natin sa Filipos. Dapat maging naman ang ating isip mga bagay na maganda, kapuri-puri, malinis. Bakit di natin subukan na isipin muna yung positibo, saka na yung negative? Eh, ang kaso laging nauuna yung negative eh. Yung bang nagbabala ka pa lang, nagpaplano ka pa lang, puno na ng takot yung isip mo. Di po ba? Sa buhay natin, kung talagang ang Diyos ay nasa buhay natin, hindi tayo dapat takot sa buhay. Kapag may pagsubok tayo sa buhay, hindi na yung kinatatakutan. Normal ang may problema. Abnormal ang wala. At ang mga unos sa buhay natin, pinaglalabanan yan sa tulong ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mabuting balita, teka muna. Nasaan ang pananampalataya nyo? Ang pananalig nyo? Ba't kayo natatakot? Kasama nyo na ako dito sa bangka. Takot pa kayo? Kaya natatakot tayo. Tinatanong ng Panginoong Jesus, nasaan yung pananalig mo? Nasaan? I can do anything. I can do impossible thing. Kaso nawawala eh. Yung trust natin kay God eh. Yung believe natin sa Kanya. Okay, halimbawa, pinapanalangin mong huwag mamatay yung biyenan mo o yung nanay mo. Kasi mahal na mahal mo, natatakot kang mamatay. Eh, namatay. Yung ba ang magiging dahilan para mawasan yung trust mo kay Lord? Hindi. Huwag tayong matakot magpasalamat sa Diyos. Huwag tayong matakot magpuri sa Panginoon. Huwag tayong matakot na makinig sa mga gospel every day. Tingnan mo ang Panginoong Yesus, no? Natutulog siya, inistorbo siya ng mga alagad niya kasi nga lulubog na sila. Anong gagawin nila? Kung minsan, alam na natin, gagawin natin sa pagsubok eh. Excuse me. Diba? Pero natatakot pa rin tayo ilaban yun. Bakit? Kasi mawalan tayo ng kaibigan, mawalan tayo ng pera, mawalan tayo ng... Diba? Pero, pinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan. Anong ginawa niya? Inutusan niya na tumigil ang hangin at tumahimik ang nangangalit na dagat, yung mga alon. Kaya pag tayo humaharap ng problema, sinasabi din tayo sa atin ni Lord, tigil na! Tigil na! Tama na yung depression mo, anxiety mo, tama na yung sa pity mo. Tumahimik ka! Tumahimik na tayo karereklamo. Kaya tayo hindi maka-appreciate sa Diyos kasi hindi tayo tumatahimik karereklamo. Kaya ang nangyayari, napupuno tayo ng takot. Amen. Alam niyo itong gospel na ito, yung pinatigil ni Jesus ang unos, napakagandang gospel to. Bakit? Relate na relate. Relate na relate sa buhay natin mga tao. Lahat kasi lahat tayo dumadaan sa pagsubok, sa problema. Nakakala natin, hindi natin kaya. Hindi totoo yan. Ang nagsasabi lang na hindi natin kaya ang problema, ang demonyo. Kasi ayaw nga ng demonyo na magtiwala tayo sa Diyos. Pero ano sabi ba sa unang Korinto, chapter 10, verse 13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Pagkos pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan yun.
Amen? May pagsubok tayo para tong ginto na dinadalisay tayo. Yung mga pagsubok nga, di ba, is either will define us or will destroy us. Yung pagsubok na yan, patatatagin ka yan. O bababagsakin ka. Pero ang gusto ng Diyos, patatagin tayo sa bawat pagsubok. At sa bawat pagsubok na hinaharap natin, meron tayong advisor. And the advice is what? The Word of God. Yun ang advice na i-take natin. Para bang lumalapit ka sa isang kaibigan, sa isang trusted na kaibigan, nagbibigay ng advice sa'yo, hindi na unti-unti kang nakakalma, unti-unting nawawala yung takot mo kasi alam mo may kakampi ka, may nakikinig sa'yo, may tutulong sa'yo. Amen. Tayo. Paano ba natin hinahandle ang problema natin? Amen. Nanginginig ba tayo sa takot? Natataranta? Sabi nga ni Lord, yung problema natin, sapat na yung problema. Itong araw na to, huwag mo munang problemahan yung mamaya, yung bukas, yung isang linggo, isang taon, kasi hindi nga natin alam kung buhay pa tayo ng mga time na yun. At baka mamaya, hindi tayo sa problema mamatay. Mamatay tayo kakaisip, mabaliw. Diba? May mga ganun eh. Sa sobrang takot, nababaliw, nawawala na sa sarili. Amen. Ano man ang meron tayong pagsubok, sinigurado ng Diyos, kaya natin hanggat kasama natin ang Diyos. Di ba sabi nga ni Kristo, lumapit kayo, kayong mga napapagal, at paggagaanin ko ang dinadala nyo. Hindi lalapit tayo sa bisyo, hindi tayo lalapit sa masamang barkada, sa alak, pag may problema, hindi yun. Mawawala sandali yung problema mo, pero nandoon pa rin yun. Kasi yung takot, kapag nanatili yan sa puso natin, para kang nasa bangka na napupuno ng alon na lulubog. Hanggang sa hindi natin alam, nasa ilalim na pala tayo ng dagat. Dagat ng pagsubok. Amen. Sino bang hindi nakaranas ng problema? Minsan nga yung problemang dumadating sa atin, unexpected pa eh. Accident pa eh. Doon tayo piniprepare ni God. Do not pray. Huwag mong ipagdasal sa Diyos na, Lord, iligtas mo po yung pamilya ko sa disgrasya. Lord, wag po sana akong magkasakit. Lord, sana magkapera kami. Huwag yan ang ipanalangin mo. Ang ipanalangin mo sa Lord, Lord, dagdagan mo ng maraming ang aking pananampalataya, ang aking pagmamahal, ang aking pagtitiwala sa iyo. Para pag dumating yung pagsubok, hindi tayo natakot. Amen. Ako nga eh. Kahit nga ang lingkod ng Diyos eh, nagkakasakit eh. Ay ako hindi na ako nananalangin ng ganyan. Kasi alam na ni Lord yan eh. Alam niya yan. Ay panalangin natin, dagdagan yung faith natin para pag dumating yung problema na halimbawa maghiwalay na kayo ng asawa mo, dumating yung problema na may galit sa'yo, yung faith mo nananatili sa Diyos. Amen. Nananatili yung humility mo, obedience mo. And ang sinabi niya sa mga alagad niya eh, Lord, increase our faith. Kailangan natin mag-increase. Kasi ang nangyari, nadidecrease yung faith natin kay Lord. Kaya natatakot tayo. Amen. Kapag sinabi ba ni Lord, sige, gusto mo maglingkod sa akin, kalimutan mo yung sarili mo, pasanin mo yung sarili mo yung krus. Mas mahalin mo ako kaysa sa buhay mo, sa family mo. Sabi mo, wala lahat sa yun. Parang si Job. Nasa kanya na lahat. Kayamanan, mga alila, mga hayop, asawa, anak, kaibigan. Wala siyang takot. Sino namang matatakot napaka-bless yung buhay mo. Tapos diba nawala yun? Namatay yung mga anak niya, kabuhayan niya, nasunog lahat. Hindi siya natakot. Nagtiwala pa rin siya sa Diyos. Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen.
Lagi nating tandaan, tinatakot tayo ng demonyo para tayo ay hindi magtiwala sa Panginoon. Of course, totoo yung mga kalamidad na yan. Pero bakit naalala lang natin si Lord pag may kalamidad? Yung bang tipong di ka malang nagdadasal sa bawat araw, di ka nagpapasalamat sa Diyos, di ka nagsisimba. Tapos pag dumating yung medyo gagalaw lang yung lupa na parang lumilindol, tsaka natin natatawag si Lord, ay Lord, ano ba to? Lumilindol. Diba? Amen. Ano tayo nabubuhay tayo sa katawang lupa. So, natural lang yung mga natatakot tayo, nasasaktan tayo. Pero kaya, huwag natin kakalimutan, meron tayong spirit, meron tayong soul, na dapat nahigit din natin pagtuunan ng pansin. At kung ano man yung pagsubok mo, huwag ka mag-alala. May group chat kayo niyan. May organisasyon kayo niyan. Ay, ibig kong sabihin, yung problema mo tungkol sa asawa mo, maraming tao, gano'n din ang problema, di lang kayo nagkikita-kita at nag-uusap. Kung ang problema mo pera, ay huwag ka mag-alala, lahat ng tao, maraming problema din yan. Kung ang problema mo yung kapitbahay mo, chinichismis ka, ay huwag ka mag-alala, sa ibang bansa, dito, kahit saan, marami yan. Hindi ba ako naniniwala na yung problema mo ikaw lang may problema sa buong mundo, imposible naman yata yun. Di po ba? Ano na ina-assure ni Lord? Kaya natin na manatili ang pagtitiwala sa Diyos. Alisin natin yung takot na yan. Kaya tayo magsimula sa mga lilit na bagay. Ako, kamukha noon. Takot ako sa, tawag dito, sa ipis. Ang baho kasi ng ipis diba? Pero yung ipis, pagka nakita mo, tumatakbo pa yung palayo sa'yo. Pag, diba? Liit-liit. You should face your fear. Kailangan mong harapin yung takot mo. Magsimula ka sa maliit. So ano ngayon? Ako pa naghahabol sa ipis. Napapatay ko yung ipis. Nangangawakan ko pa yung ipis. So ano? Nagtagumpay ako sa takot ko. Kasi nagtiwala ako Dinefine ko. Ba't ako natatakot? Mas malaki naman ako dyan. Hindi ba? Takot ako sa height. Sa matataas na lugar, takot ako, nahihilo ko. Kung ano saan ako natatakot, yun ang hinaharap ko. Yung bagay na alam mong kaya mo na, huwag ka na mag-focus doon. Mag-focus ka doon sa mga bagay na natatakot ka. Harapin mo. Takot ka sa madilim, takot ka sa masikip. Go! As long as alam mo na kakayanin mo sa tulong ng Diyos, gawin mo. Takot ka sa biyenan mo, huwag matakot. Takot ay nasa isip lamang. Diyan, nilalagay ng dyablo yung takot para matakot tayo. Amen? Kaya, kinakailangan, suriin natin ang ating mga puso, ang ating mga isip. Ano pa ba yung takot ko sa mga oras na ito? Tinatanong niya ng mabuting balita sa atin, saan pa ba ako takot? Ano ba yung pinaka-greatest fear ko? Yung mamatay yung asawa ko kasi wala na magtatrabaho? Mamatay yung mga anak ko? Masunog yung No! Kailangan maging handa tayo. Lalo na sa mga aksidente, unexpected. Na kahit mawala dyan, nakatayo pa rin tayo kasi may Diyos na humahawak at gumagabay sa atin at tutulong sa atin. May Diyos na mag-aalis ng mga takot natin. May mga salita ang Diyos na mapagkakatiwalaan mo, mapananaligan mo, na hindi tayo lulukuhin. Na may mga promises si God. Huwag tayo matakot. Diba? Ano yung salita ng Diyos? Love your enemy. Kailangan ba matakot tayo dong sundin? Hindi. Kasi, once we follow that commandment, love your enemy, yung promises na yan, yung commandment na yan, may reward yan. May promise yan. Di po ba? Na respect your parents. Kapag sinunod natin yan, may promise yan, may reward yan. As long as mabuti yung gagawin natin, huwag tayong matakot. Kasi malakas naman ang loob natin gumawa ng kasalanan Di tayo takot Di po ba? Mas
mas lalo na tayong matakot pag hindi maganda yung ginagawa natin. Kasi alam natin, nakatingin sa atin ang Panginoon. But of course, we can go to God. We can ask forgiveness. Amen. Ang Diablo, duwag yan eh. Duwag yan. Patraidor yan kung kumilos. Takot nga yan eh. Takot yan. Takot yan sa atin kung tutusin. Kaya lang, naisampa niya tayo kasi nga binibigyan natin ng chance. Kaya dapat, alisin natin yung takot, kamukha ng mabuting balita ng Saturday Gospel, pinatigil ni Jesus ang unos. So, kayang patigilin ni Jesus ang anumang unos, anumang problema sa buhay natin. As long as nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Tapos yung Sunday Gospel, no, kahapon kung nagsimba kayo, no, ito na may tungkol sa lalaking inaalihan ng masamang espiritu. So, ang senaryo ng mabuting balita kahapon ay, ayun nga, nagpunta si Jesus sa Capernaum at pumasok sa sinagoga sa araw ng pamamahinga. Ngayon, na-believe yung mga tao sa kanya kasi iba siya magsalita eh. Ibang magsalita ang Panginoong Jesus. Ay siguro kung nandun tayo, hanga din tayo. Excuse me. Diba? Kasi, iba eh. Ibang karunungan kung magsalita ang Panginoong Jesus sapagkat sumasa kanya ang Ama at ang Espiritu. And then, hindi ka mukha ng mga eskriba. Ayan na. Sumusumpong na yung ubo ko. Hirapan na ako magsalita. In Jesus' name. Ayun. Hindi ka mukha ng mga eskriba. Nangangaral sila ng salita ng Diyos, pero hindi mo sila mabibiliban. Kasi, hindi naman nila isinasa sa buhay. Hindi ka mukha ng Panginoong Jesus. Nakikita sa buhay niya yung kanyang pinangaral. So, bigla naman pumasok sa sinagoga isang lalaking napoposes ng bad spirit. At sumisigaw yung napoposes, sabi niya, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Parito ka ba? Pangpuksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Diba? Ang demonyo kilala si Jesus. Actually, ang demonyo, alam niya ang laman ng Bible, cover to cover. Kaya nga, kinukontra niya eh. Alam niya, kukontrahin eh. Pag sinabing God is love, kukontrahin niya yan eh. Pag sinabi magpatawad sa kapwa, kukontrahin niya yan eh. Kaya wag natin sabihin na sa loob tayo ng simbahan, nandun din yung demonyo. Kahit saan. Katabi mo. Katabi natin. Diba? Parang leon na naghihintay lang ng perfect timing para lapain tayo. Ganyan ang demonyo. Naghihintay lang ng perfect timing. Now, ang sabi nung napoposes, nung demonyo doon sa tao, naparito ka ba para puksain kami? Amen? So, alam nung demonyo kung ano gagawin sa kanya ni Jesus. Pupuksain talaga siya. So, kainom mo tubig. Hindi ba? So, anong sabi ng Panginoong Jesus? Inuutos niya doon sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. At lumabas nga yung bad spirit doon sa tao. At yung mga nakakitang tao, nagilala sila, oh. Na, anong nangyaring to? Bagong aral ba to? Nauutosan niya pati ang masasamang espiritu na lumabas. Amen. So, sa buhay po natin, sabi nga, panood natin sa mga YouTube, sa Netflix, o sa amin, no, yung nasasaniban ng demonyo na tawag dito, lumulutang, nanlilisik yung mata, nag-iiba yung boses, malakas, di ba? At totoo yun, kasi may kakilala ako na nagkaano siya sa exorcism.
na talagang, totoo pala talaga nangyayari yun. And, parang nakakatakot, no? Kaya mo bang harapin isang taong napoposes? sabi nung isang pare, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sabi niya doon sa demonyo. Ang sabi ng demonyo, tumawa. Yung demonyo doon sa pare. Kilala kita. Alam ko kung sino yung kasama mo ng isang araw. Sabi doon sa pare. Kasi alam din ng demonyo yung mga ginagawa nating kasalanan. So parang gusto niya ibuko yung pare, no? So, sa buhay natin, hindi naman tayo kinakailangan sapian ng demonyo para lumutang, mandisik yung mata at lumakas yung boses, umikot yung ulo, lumakas. Hindi eh. Kasi araw-araw pinoposes tayo ng demonyo. Hindi pa pag nagagalit tayo, hindi pa nag-iiba yung boses natin, nanglilisik yung mata natin, kung pwede lang balibag natin yung kaaway natin eh. O yun na mismo, sinasapian na tayo ng demonyo. Kasi pag hindi mabuti yung ginagawa natin at sinasabi natin, napoposes na tayo mismo ng demonyo. Imbis na Holy Spirit, yung bumubuspos sa atin, yung demonyo. Amen? Kaya nga, itong lalaking inaalihan ng masamang espiritu, ipinakita ng Panginoon Jesus na pwede itong mawala, makas out. Amen? Kasi tayo, may mga bad spirit tayo kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Pwede ba yung mawala? Pwede. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi nga na sa Diyos ang awa, na sa taong gawa. We can pray and pray to God. Pero kung pray na pray tayo, hindi naman natin ginagawa yung part natin, para siya nagkakaroon ng buhay. Hindi po ba? Pataya pa na pala tayong walang gawa. Diba, iba kasi ang boses ng Panginoon eh. Diba? Yung mga nauna sa kanya, mga propeta, sabi nga pagka-prophet ay nagsalita, this is the voice of God. Kapag nagsalita si Abraham, si Moises, ang boses ng Diyos ang marinig natin. Kapag nagsasalita ang pare sa homily, ang boses ng Diyos ang marinig natin. Kapag may mga ganitong gawain, si Sister Angelica, sa YouTube, sa sino mang pare na nagsasalita tungkol sa salita ng Diyos, we should hear the voice of God. Hindi naman kasi bababa si Kristo rito para siya mag-Facebook Live. Hindi naman bababa ang Diyos para siya ang mag-homily. Kaya nga gumagamit siya ng mga tao. May pinipili siya. We should hear the voice of God. Kasi kahit yung nagsasalita, nakikinig sa boses ng Diyos. Amen. Na tayo ay napoposes ng demonyo kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. But we can set ourselves, we can set free. Pwede din tayo mag-cast out ng demonyo sa ating kapwa sa pamamagitan ng o kung ginawan ka ng masama, gawa mo ng mabuti. Hindi yung ginawan ka ng masama, mas gagawan mo pa ng masama. Alam naman natin ang demonyong sumasanib sa atin, di lang isa, ang dami. May demonyo ng inggit, may demonyo ng galit, may demonyo ng, hindi ba, ng bisyo. Parang si Maria Magdalena, 7 demonyo ang kinasao sa kanya ni Jesus Christ. Nung mawala na yung 7 demons yun, di ba nagbalik loob siya sa Panginoon? Iyak, sa buhay natin ngayon, ang daming demonyo na nakasanib sa atin. At ano ba ang battleground ng demonyo? Yung ating isipan. Lalo na kapag nag-iisa tayo sa kwarto, ay, ang daming demonyo dyan. Ito ba? Sabi nila, kapag mga abandonadong lugar, building, nandoon yung mga bad spirit. Kaya, pag yung halimbawa, biyenan mo o kaibigan mo nagagalit sa'yo, huwag kang magalit sa kanya. Kasi napoposes siya ng demonyo that time. Kaya nga Panginoong Jesus, masyado siyang compassion. Yung compassion niya sa mga taong nagkakasala, andoon naaawa siya. Nahabag siya sa mga taong parang mga
tupa na walang nagpapastol. Nakikita mo yung anak mo parang naliligaw ng landas. Huwag mo siyang anuhin, huwag mo siya i-down. Kasi yun ang mga inaano ng Panginoon, yung mga naliligaw eh. We have to be compassionate sa ating neighbor, sa ating kapwa. Kasi may sakit sila. Ano yung sakit? Sakit espiritual. Magagalitin, sakit espiritual yan. Yan ang dapat pinapagaling. And we can cure that. Kung ikaw ay taong mapagpatawad na, pwede ka mag-spread ng forgiveness sa kapwa mo. Kung galit na galit ka sa asawa mo kasi lasinggero, ganito, ganyan. Huwag kang magalit sa kanya. Kasi may sakit siyang spiritual na dapat nating maunawaan na tayo ganun din eh. May sakit din tayo pero pinagaling tayo ng Panginoong Hesus. Ikaw ba, pag may sakit ng cancer yung tao, sisipain mo pa ba? May sakit na siyang cancer, diabetes, high blood, sisipain mo pa ba? Papalayasin mo pa ba? Gugutomin mo pa ba? Siyempre hindi. The love. Yan ang makakapag-cast out ng mga demons sa ating buhay. Because Jesus Christ is our divine healer. Dapat may maintenance tayo ng kanyang mga salita every day. Kasi sa harap ng Panginoon, wala namang matalino, wala namang mayaman eh. Ang tinitingnan ng Panginoon yung ating mga puso. Hindi naman sasabihin ni Lord sa araw ng paghusga, ito matalino to. Ay ito scholar to. Mayaman to. Hindi yun eh. Jesus, see yung heart natin. Paano tayo nabuhay sa mundo? Na may compassion tayo sa ating kapwa. Na nagpapatawad tayo ng ating kapwa. Kasi may mga tao talaga na hanggang ngayon talaga hindi sila makapagpatawad sa kanilang kapwa. At may demonyong naroroon sa kanilang puso. Bakit? Kaya naman, ang Diyos nagpapatawad sa atin anytime. We ask forgiveness. Hindi tayo nagpapatawad. There's a demon in our hearts na dapat mawala. Kapatid, masarap yung walang kagalit. Masarap yung wala kang, magaan yan sa kalooban. Balato mo na kay Lord. Kung nagkasala sa'yo, inisahan ka, di ka binayaran ng utang, balato mo na kay Lord. Hayaan mo na si Lord, trabaho na ni Lord yung gumante, magparusa. Sa atin ang inuutos, magpatawad. Ilang beses magpatawad? Unlimited. Amen. But of course, in every rules, there's always an exception. Baka naman niloloko ka na eh, nagpapaloko ka naman. Ang ibig sabihin dito, we cannot also, yung tawag dito, yung maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kailangan nga maging peacemaker tayo eh. Hindi yung nagkakagalit na yung mga anak mo, ikaw naman mabiyenan eh. Kampi ka naman doon sa anak ko, hindi ganun. We have to be peacemaker. Amen. Marami kasing form na pinapasok ang dyablo. Minsan ang dyablo pumapasok sa pera, sa katanyagan. Minsan nga sa simpleng bagay, mga junk food, pumapasok yan. Alam na nating bawal sa katawan natin mga junk food. Sige pa rin tayo kain. Alam natin bawal sa atin ng sigarilyo, sige pa rin ang hit ng sigarilyo. Siyempre kung ano kasi yung nakakasarap sa katawang lupa natin, doon pumapasok yung dyablo. Minsan, alam mo naman ng dyablo eh, nag-aanyong anghel yan eh. Pero deep inside, demonyo eh. Alam mo, magpakita sa yung demonyo na mukhang demonyo, na pangit, nakakatakot. Hindi natin entertain yun. Diba? Kaya dapat, we are prepared to discern. Teka muna. Meron pa pala akong demonyo ng inggit. May demonyo pa pala ako ng pride. Hindi may demonyo pa, diba? Kailangan mawala yun. Kasi si Jesus Christ, hindi lang siya nagpapagaling ng mga may sakit, nagka-cast out din siya ng mga demons. At paano yung ginawa niya? Nung pinaka-cast out niya yung demonyo doon sa lalaking napoposes. Anong sabi niya doon? Tumahimik ka, lumabas ka. So, ibig sabihin, sa buhay natin, sometimes, meron mga pagkakataon na dapat tayo tumahimik. Lalo na pag galit ka at alam mong galit yung kausap mo, tahimik. Kasi nga, the more talk, the more mistake. Habang marami kang sinasabi, maraming pagkakataon na pwede ka magkamali. And we know na ang words can hurt.
Kasi pag galit tayo, hindi na tayo nag-iisip eh. Wala nang talino dyan, wala nang pinag-aralan niya. Pag galit ka na eh. Paano kung may masabi ka na nasaktan mo siya? Kahit siguro 10 taon na kayo nagsasama, minsan isang salita lang masisira ang inyong relasyon. Kaya tumahimik tayo. Ang pagtanahimik, hindi niya nagpapakita ng karuwagan o pagiging duwag. Nagpapakita yan ng wisdom o ng karunungan. Ano pa sabi ng Panginoong Jesus? Lumabas ka. Ganun tayo. Kapag tayo ay may mga masasamang ginagawa at ugali, pinapalabas tayo ni Lord sa mga kasalanan na yan. Kasi pag di natin iniwasan ang mga kasalanan, ang kasalanan ang magiging master natin at tayo ang magiging servant ng kasalanan. Tandaan po natin yun. Kapag hindi natin iniwanan yung bisyo natin, lagi tayong uutusan ng bisyo natin na bumili ka ng sigarilyo, bumili ka ng alak, magsugal ka. Master na natin. Tayo yung servant. Pero nasa atin yung susi eh. Pwede natin sabihin, ayoko na. Give up na ako sa galit ko, sa hipag ko, sa kaibigan ko. Ayoko na. Pinapatawad ko na sila. Amen. Didi, naaalisan tayo ng demonyo ng galit. Amen. Mahirap kasi na hindi natin makasaot sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kasi ang demonyo, ang gusto talaga niyan, i-possess, i-corrupt yung mind natin. Kaya nga siya dumating to kill, to destroy yung ating relasyon sa Panginoon. Hanggang sa panahon na ito. Hanggang sa social media. Ganyan ang gustong gawin ng demonyo. Kahit sa social media, ang laki ng possession. Naniniwala ba kayo na social media may possession? Napoposes ng mga taong ginagamit ng demonyo. Para yung mga nagko-content na mga vlogger, na napapaniwala nila yung mga tao sa mga bagay na ginagawa nila, sinasabi, hindi naman nag-glorify ang Diyos doon. Amen. That there is possession sa atin, sa bawat isa sa atin. Ano yun? Yung pag gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo na makontrol. Hindi mo na mautusan na wag gawin. Ikaw yung utusan na gawin mo. Yun na yun. But of course, salamat na lang sa Panginoon kasi pwede pa eh. Pwede pa tayo lumapit sa Diyos. Pwede pa tayo magbalik loob sa Diyos. Kasi hanggat nabubuhay tayo, nandyan yung habag ng Panginoon sa atin. Naniniwala ba kayo na nabubuhay tayo sa habag ng Diyos hanggang sa mga oras na ito? And whatever possession na pwede tayong magkaroon, pwede rin i-cast out yan sa pangalan ng Panginoon Jesus. But lagi lang natin tatandaan na nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. We can pray and pray to God, pero kung wala tayong kinikilos, walang mangyayari. Kasi nga may free will tayo. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Diyos. Amen. Tandaan natin, mahina tayo bilang isang tao. Kasi, likas tayong makasalanan. Kasi, yung ating mga magulang na si Eva at Adan, di kasi silang makasalanan. Nagkasala sila. Lumabag sila sa Diyos. Sa utos ng Diyos. So, namanan natin yun. Pero salamat na lang. Dumating ang Panginoong Jesus. Na naging mahina si Adan at si Eva, pero dumating si Mama Mary, dumating ang Panginoong Jesus, we can now be a victorious mananampalataya, nilikha ng Diyos. Amen. So, ano man yung kahinaan natin ngayon, huwag nating panatiliin na napoposes tayo. Kung galit man yan, huwag mong panatiliin yan. Magpatawad tayo kasi nagpapatawad ang Diyos eh. At ang totoong pagpapatawad, lumilimot. Ano ibig sabihin nun? Oo, maaaring maalala mo yung kasalanan niya sa'yo, pero hindi ka na nasasaktan. Alam niyo, malalaman niyo na talagang totoo yung forgiveness na binigay niyo sa isang tao kapag hindi na tayo nasasaktan. Yung tipong naalala lang natin, pero okay na, na-recover na.
Pero kung naaalala mo pa rin at nabibwisit ka pa rin pag naaalala mo, ay hindi ka pa talaga totally nakakapagpatawad. May possession pa rin ng anger. Alam mo naman yan, nag-umpisa pa lang sa tampo-tampo, maya-maya naiinis na, mamaya nagagalit na, mamaya napopoot na. Nako, yan ang iwasan natin yung poot. Kasi kahit sa isip lang natin, iniisip na sana mamatay na siya, sana gano'n mangyari sa kanya masama. Yun, kasalanan na yun. Amen. So, ang gospel for Sunday gospel kahapon, yun nga, sumunod sa lalaki, inaalihan ng masamang espiritu. Itong lalaking to, tayo to. Kay babae tayo, kay lalaki, lahat tayo naaalihan ng masamang espiritu. Lalo na kapag tayo gumagawa ng mga kasalanan. But of course, we have to thank God. Pwede tayong gumaling, pwede ma-cast out yung demonyo na meron tayo sa mga kasalanan natin. As long as willing tayong magbalik loob sa Panginoon. Kasi, Jesus Christ is a victorious God eh. Napagtagumpayan na niyang lahat eh. Ano pa ba? Ano pa bang kulang? Wala na eh. May nagawa na lahat ni God, yung part niya. Nagawa na ni Lord lahat yung part niya. And of course, Jesus Christ always is looking yung moment na to, ano ka ngayon? Kasi pwede tayo maging 10 taon, 20 taon naglilingkod sa Panginoon, pagkatapos na yung moment na to, pumatay pa na tayo ng kapwa natin, nagnakaw tayo. Parang yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo. Nakapako ang Panginoong Jesus, yung isang magnanakaw, tinutuya siya, yung isa naman, nagtitiwala sa kanya, humihingi ng tawad. Sabi niya, Jesus, sama mo ako sa paraiso pagdating mo doon. Ano sabi ni Jesus? Today, I will bring you to paradise. Tayo din ganun. Pero syempre, muna natin hintayin na mamatay tayo kasi syempre, binibigyan tayo ng pagkakataon ni God hanggat buhay. Pero pag once na namatay tayo, hintayin nagbalik loob. Gusto mo bang mamatay na may sama ng loob sa puso mo? Ay, nako. Wag. Makasalanan tayo lahat. Lahat tayo makasalanan. Kahit gumawa tayo ng mabuti, maging mababa pa rin tayo sa pagharap natin sa Diyos. Kasi walang mabuti kundi ang Diyos. Amen. So, yun po. So, yan po, ang Saturday and Sunday Gospel. Nasa awa ng Diyos, nakaraos, kahit pinapaus po ang inyong abang lingkod. Kung hindi pa po ako magpe-Facebook live, matatambakan na po ako. Ayun. So, tayo po magkaroon ng closing prayer. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo po sa amin na mga unos aming buhay ay aming mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa iyo. Gayon din, Lord, ang mga kasalanan nagpo-possess sa amin. Tulungan mo kami na makasaut kami ito sa pangalan mo. Upang sa ganun ang banal na Espiritu ang manatili sa aming buhay. Ama namin, sumasalamat ka. Sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami paitulo sa tukso. Diyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Medyo hindi na ako nagtagal sa prayer kasi talagang namamaos na po ako. Anyway, muli kung hindi nyo po naumpisahan ang Saturday and Sunday Gospel, pwede po kayong magpunta sa aking Facebook account. Umpisahan nyo po yon. O kaya sa YouTube channel ko po, na Angelica Dorde, pwede po kayong mag-subscribe. And of course, meron po tayong Monday Gospel. Ito mong Gospel ngayong araw na ito. January 29, 2024. Pero mamaya na po yung alas 6 ng gabi, no? At ako'y magpapahinga muna ng boses. Pero po ang Facebook Live ng Word of God ay Monday to Saturday, alas 6 ng gabi. At kapag Sunday po ay alas 3 ng hapon. Minsan po naiiba tayo ng oras. Depende po sa minsan tayong guest preacher, no? Depende sa schedule nila, depende din po sa schedule. At minsan hindi rin tayo nakakapag-Facebook pagkamukha niya, nagkaroon ako ng pamamaos ng boses. But anyway, ang mahalaga nakaka-catch up naman natin kahit paano yung mga gospel na hindi natin natakin sa awa ng Panginoon. Nawa meron tayong nabinhian yung puso natin, no? Napaalalahanan tayo ni Lord na, ay oo nga, no?
dapat, ano naman problema ko ngayon, kaya ko to sa tulong ng Panginoon, no? Ay, oo nga, no? Dapat yung mga napoposes na kasalanan sa akin, i-cast out ko in Jesus' name. Amen. Alam niyo po na, ano ba yan? Okay, natin na may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Basta patuloy lang tayo magtiwala. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka
mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Kung lalapit ka kay Jesus. Maraming pong salamat. To God be the glory.